Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining May, Valerie. So, ang napulot kong paksa ngayong hapon ay bakit mahalaga makapagtapos ng pag-aaral bago magpakasal. Kasi magpakasal, isa sa sagradong gawain na kung saan ang isang tao, ang dalawang taong nagmamahalan o nag-iibigan ay dumadaan sa proseso ng pagpakasal kung saan ito ay pinapakita ng pagkakaroon nila ng union o magkakaroon sila ng basbas sa pamilya ng babae at sa pamilya ng lalaki. Ngunit tanong natin kung bakit nga ba mahalaga na makapagtapos muna ng pag-aaral bago magpakasal. So bibigyan natin ng dahilan kung bakit nga dapat makapagtapos muna ng pag-aaral bago magpakasal. Una, sa taas ng bilihin ngayon, hindi mo na iisipin na magpakasal ng maaga. Diba dapat isipin mo muna makapagtapos ka ng pag-aaral, makapaghanap ka ng trabaho, na kung saan magkakaroon ka ng trabaho na kung saan masuportahan mo ang iyong pamilya sa hinaharap. Pangalawa, kahit na matagal ka pa o kahit na matagal ka nagmag-aasawa ka, basta makapagtapos ka ng pag-aaral ay okay na yun. Basta makapagsuporta ka sa iyong pamilya at hindi na experience na yung pamilya kung ano ang hirap ng pinagdaanan mo. Diba? Wala namang sigurong magulang na gusto iparanas ka ng mga anak kung ano ang iyong naranasan na hirap noon. Diba? Pangatlo naman, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral bago magpakasal, madali ka makahanap ng trabaho. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Na kung saan may sapat ka ng ipon, makapag-ipon ka ng maayos, makapag-ipon ka ng maayos kung saan may bahay kang mabibigay sa iyong pamilya, hindi kayo maghihirap. At magbibigyan mo ng maginhawang buhay ang iyong pamilya, di ba? Yun naman din siguro ang iisipin natin kapag nagkaroon tayo ng pamilya, di ba? Gaya ng sinabi ko, hindi natin gustong maranasan ng ating mga pamilya o future pamilya kung ano ang hirap na pinagdadaanan dahil hindi natin pwedeng baliwaliin ang pag-aaral, di ba? Ang pagpapakasal ay nakapaghihintay naman, di ba? Hindi naman binabadali ang pagpapakasal. Kaya sabi na nila, rush things often rush. Kaya hindi dapat itong minamadali, dapat itong proseso para magkaroon na maginhawa ang iyong pamumuhay. So sa pagpapakasal, mahalaga ang magkaroon ng pagpapakasal, diba? Na sa tamang edad, pag may savings ng ika nga nila, sa tamang early sa buhay, na kung saan ilalagay natin ito sa tama. Ngunit dapat isipin din natin na bago tayo magpakasal, dapat makapagtapos muna tayo ng pag-aaral, magkaroon ng sapat na tapos sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pag-savings, may pundara tayo para sa ating pamilya na kung saan hindi sila maghihirap sa hinaharap at mabigay natin yung gusto natin sa kanila. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Ginoong Jerica Punay Butalin at ang aking pong nabunong numero ay ang numerong 38 kung saan ang tanong po ang nakapaloob dito ay paano nagiging inspirasyon ang kabiguan sa tagumpay? Ang kabiguan po para sa lahat, para sa kaalaman ng lahat, ay hindi po ito yung katapusan ng isang bagay. Ito po ay ang simula ng panibagong yugto ng isang hakbangin ng isang tao upang magtagumpay sa kanyang nais na kamtin sa kanyang buhay. Halimbawa lamang po kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkakamali, hindi po ibig sabihin na tapos na po ang buhay. Mayroon ka po pong pagkakataon na ito ay tama at gumawa ng mga bagay-bagay na kailangan upang ikaw ay mag-improve o magbago sa iyong sarili. At ito po pakatandaan na ang kabiguan po ay nagdudulot sa atin ng pagkatuto. Ang pagkatuto ay nagdudulot sa atin ng pagbabago at ang pagbabago naman ay nagdudulot sa atin ng nagdudulot ng inspirasyon sa atin na maging mas magaling sa kung ano ang nais natin gawin sa buhay natin. At sa pagiging magaling, doon natin nakakamit ang tagumpay. At ang tagumpay naman po ay hindi po ibig sabihin na kapag nakamit po ang isang bagay, yun na po ay tagumpay. Kapag
kalakip po ng tagumpay ay ang pagiging responsable sa sarili, ang pagiging disiplinado sa sarili. Dahil kapag wala ka po nito, ang tagumpay po ay hindi magkakaroon ng malaking kahulugan. Lagi po natin pakatandaan na kapag ang sitwasyong ito ay nalaman ng ibang tao, halimbawa na lamang kapag ikaw ay nagtagumpay sa iyong ginagawa matapos ng maraming kabiguan sa iyong buhay, nagbibigay po ito ng inspirasyon sa ibang tao na magpatuloy sa kanilang ginagawa. Ang kabiguan po ay parte na ng buhay ng isang tao. Minsan tayo natatalo, nadadapa, ngunit ang pinaka-importanting bagay naman ng ating pakatandaan ay ang tumayo muli at maging mas magaling sa ating mga nanais upang makamit natin ang katagumpayan na ating hinahangad sa hinaharap. Ika nga nila, ang sinabi ko kanina na katulad nung hindi katapusan ang pagkakaroon ng kabiguan sa buhay. Ito po ay bagong yugto lamang, ito ay bagong pagkakataon na patunayan ng iyong sarili na maging mas magaling sa iyong sarili upang sa gayon ay mas mag-grow ka bilang isang tao, na mas matuto ka bilang isang tao, at mas magaling ka bilang isang tao upang ang katagumpayan na iyong hinahangad ay iyong makamit sa hinaharap at hindi ito sayang na oportunidad na hindi ka matututo sa mga bagay-bagay na nagdulot sa iyo ng kabiguan, ngunit kapag ikaw ay tumayo at pinatunayan na ang kabiguang ito ay isang inspirasyon lamang upang ikaw ay makatamit ng katagumpayan sa hinaharap, ay mas magiging makabuluhan ito. Yun lamang po at maraming salamat.